pamagat, ang maling pagkalkula, ang nakatagong kapangyarihan ng Pilipinas. Sa totoo lang, Profesor, hindi ko maintindihan kung ano ang estratehikong halaga ng Pilipinas. Kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas, hindi ba? Ang salitang iyon ay binitiwan ng isang profesor ng estratehiyang panseguridad mula sa Harvard University sa Estados Unidos. Bigla isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid-aralan. Si Lin Wei, isang estudyanteng Tsino, ay humalahak ng may pangmamaliit. Walang katuturan iyan, Profesor. Kung totoong ganyan kalakas ang Pilipinas, bakit kailangan nilang magtago hanggang ngayon? Tinitigan siya ng matalim ni Profesor Juan de la Cruz, punong malalim na kahulugan ang kanyang mukha. Huwag kang tumawa, Lin Wei, baka ang bansa mo pa ang unang mapahama. Si Profesor Juan de la Cruz, ang pinaka-maimpluensyang eksperto sa larangan ng internasyonal na estratehiyang panseguridad sa Harvard University, ang nangungunang universidad sa Amerika, ay magsisimula na ang kanyang klase. Sa loob ang lecture hall ang Departamento ng Estratehiyang Panseguridad, ramdam ang kakaibang tensyon. Dos-doseng estudyante ang nahintay sa panayam ni Profesor de la Cruz. Nang pumasok ang profesor, agad na tumahimik ang lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang istrukturang panseguridad ng Timog Silangang Asya na nakatuon sa mga estratehikong lugar sa rehiyon at ang relasyon nito sa mga kalapit na bansa. Habang magpapatuloy si Profesor de la Cruz, nagtaas ang kamay si Lin Wei, ang estudyanteng Tsino na nakaupo sa harap. Profesor, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ano ang estratehikong halaga ang Pilipinas. Kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas, hindi ba? Natigilan ang buong klase. Si Marco Santos, isang estudyanteng Filipino-American, ay namula ang mukha sa narinig. Ngunit walang sinabi si Profesor de la Cruz. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pisara. Profesor, may mali po ba akong sinabi? Tanong ni Lin Wei. At isa pa, hindi ba't isang maliit na bansa lamang ang Pilipinas na laging umaasa sa tulong ng dayuhan? Nanatiling tahimik ang profesor. Isinulat niya ang tatlong malalaking salita sa pisara. Maling estratehikong pagkalkula. Mga Gino at binibini, nagsalita ang profesor. Ang nakatagdang panayam para sa araw na ito ay ipagpapaliban ko muna. Sa halip nais kong talakayin ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng komunidad ng internasyonal na seguridad sa loob ng maraming dekada. Kalmado ngunit makapangyarihan ang kanyang tinik na umaling aw-ngaw-ngaw sa buong silid. Ginoong Lin Wei, ang iyong nga sinabi ay nakataong tumugma sa paksang tatalakayin ko ngayon. Binuksan ang profesor ang kanyang laptop at may ipinakitang imahe sa projector. Nakatutok ang lahat ng estudyante sa kanya, puno ang tensyon. Ang panayam na ito ay magbabago ng nilalaman simula ngayon. Ang paksa ay ang maling pagkakilala ng mundo sa Pilipinas, ang estratehikong panganib na binaliwala ng makapangyarihang bansa. Isang estudyante ang agad na nagtanong, Profesor, ano po ang ibig ninyong sabihin? Sandaling tumahimik ang profesor, bago dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin sa mga estudyante. Kayong lahat ang kinabukasan ng larangan ng internasyonal na seguridad. Ngunit may isang bansa na lubusang magpapabago sa mukhang pandaigdigang seguridad na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng tama. Ang Pilipinas po ba ang tinutukoy ninyo? Tanong ni Marco. Tama. Ang impormasyong ibubunyag ko sa inyo ngayon ay hindi gaanong nalaman ng marami. Kung isang araw, kayo na nakaupo rito ay magiging tagapagkaloing mundo, tandaan ninyo na sa araw na ito, unang beses ninyong haharapin ang nakatagong pagkatawing isang bansa. Tahimik na tumango ang nga estudyante. Sa mukha ni Lin Wei, malinaw pa rin ang pagdududa.
Kung gayon, magsimula na tayo. Una sa lahat, kalimutan ninyo ang lahat ng inaakala ninyong alam tungkol sa Pilipinas, lalo na tungkol sa kanilang lakas militar, industriya ng depensa, at pambansang estratehiyang panseguridad. Nagpakita si Profesor De La Cruz ng isang dokumento sa screen na may tatak na top secret. Ngayon, malalaman ninyo kung paano lubusang minaliit mundo ang tunay na kapangyarihan ng isang bansa at kung paano makaapekto ang pagkakamaling iyon sa kaayusang pandaigdig sa hinaharap. Tinitigan ni Profesor De La Cruz ang screen sandali at saka bumaling sa mga estudyante. Kakaiba ang tensyon sa kanyang mukha. Nga Gino at binibini, ang impormasyong ibubunyag ko ay lubhang sensitibo at maaring maglagay sa panganib ang aking karera at buhay. Nakaroon ang bahagyang bulungan sa mga estudyante. Naklik si Profesor De La Cruz sa kanyang laptop. Hindi nagtagal, isang boses na may halong sino at Ingles ang narinig sa silid. Ako si Gao Ming, dating kabilang sa Ministry of State Security ng Tisina. Kung may lalabas ang file na ito, malalagay ako sa panganib. Ngunit dapat malaman ang mundo ang katotohanan. Ramdam ang bahagyang panginginig sa buses, ngunit sa kabila ng pagod at bigat, mayroon itong determinasyon. Ang Pilipinas ay hindi ang Pilipinas na kilala natin. Ang lahat ng pagtatasa sa kanilang kakayahang militar ay ganap na mali. Kung kinakailangan, kayang gumawa ng Pilipinas ng sandatang nuklear sa loob ng 6 na buwan. Lubusan tayong nakamali ng tingin. Humalahak si Lin Wei. Walang katuturan. Kung ganyan kalakas ang Pilipinas, bakit kailangan nilang magtago? Tinitigan siya ng matalim ni Profesor De La Cruz. Huwag kang tumawa. Baka ang bansa mo pa ang unang mapahamak. Nakpatuloy ang recording. Ang industriya ang depensa ang Pilipinas ay malayong-malayo sa ipinapakita nila sa labas. Ipinapakita lang nila ang gusto nilang makita natin. Ang tunay nilang kakayahan ay mas abante ng hindi bababa sa 10 hanggang 15 taon. Nanlaki ang nga mata ni Isabel Bonifacio, isang estudyanteng Pilipina. Profesor, totoo po ba ito? Kung ito ay pagtatasa ng intelligence agency ng Tisina, malamang na totoo, sagot ng profesor. Nakuha ko ang recording na ito 8 buwan na ang nakalipas sa pamamagitan ng aking pribadong network. Sumandal si Marco. Kung gayon, bakit itinatago ng Pilipinas ang nga kakayahang ito, gayong maaari itong gamitin bilang panakot? Magandang tanong, pakinggan natin ang paliwanag ni Gao Ming. Muling tumuktok ang audio file. Iba ang Pilipinas sa mga malalaking kapangyarihan sa rehiyon. Sila ay isang bansang may mahabang kasaysayan ang paglaban para sa kalayaan at pagpapanatili ang kanilang soberanya. Ang ganitong kasaysayan ang humubok sa kanilang estratehiya. Hindi sila nagyayabang, sa halip itinatago nila ito hanggang sa panahong kinakailangan. Ito ang kanilang paraan ang talim sa kaluban. Pinahinto ng profesor ang audio. Sa screen, lumitaw ang nga satellite image at SART nga pasilidad ng depensa sa Pilipinas. Nga Gino at binibini, ito ang sukat nga industriya nga depensa nga Pilipinas na alam natin. Inilipat nga profesor ang slide at ito naman ang tunay na pagtatantya na ibinigay ni Gao Ming. Napakalaki ang pagkakaiba ang dalawa. Tila nabigla ang nga estudyante. Profesor, paano naging possible ang ganito kalaking pagkakaiba? Paano nila may tatago ang isang industriyang ganito kalaki? Tanong ni Isabel. Possible sa pamamagitan ng matalinong pag-ugnay ng nga pribadong kumpanya sa industriya ng depensa. Maraming nangungunang pribadong kumpanya sa Pilipinas habang gumagawa ang nga komersyal na produkto ay kasama rin sa pagbuo ang nga advance na sistema ng armas. Ito ang perpektong pagbabalat kayo.
May pagdududa pa rin sa mukha ni Linway, kailangan ang mas maraming ebidensya, hindi sapat ang testimonya ng isang espiyang Tsino. Ngumiti si Profesor de la Cruz. Siyempre, ngayon ipapakita ko sa inyo ang nga ebidensyang iyon, isa-isa. Ngunit pakinggan muna natin ang babala ni Gao Ming. Tumugtok muli ang recording. Pinago ang Pilipinas ang lahat ang ating kalkulasyon sa seguridad. Tahimik silang naging isang makapangyarihang bansa at ang pinaka-nakatakot ay walang sinuman ang nakapansin. Pinahinto ni Profesor de la Cruz ang boses ni Gao Ming at inilipat ang projector. Sa malaking screen, lumitaw ang larawan ang armas at mga talahanayan ang paghahambing ang lakas militar. Mga Gino at binibini, ang datos na ipapakita ko ay magpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng panlabas na anyo at ng tunay na pagganap. Isang malinaw na halimbawa na angka numero ay hindi nagsasabi ng lahat. Unang naklik ang profesor sa datos ng eroplano. Sa screen, lumito ang larawan ng isang fighter jet, ang FA-50PH Agila X. Ang Agila X ng Pilipinas ay itinuturing na isang light combat aircraft, ngunit ano ang tunay na kakayahan nito sa labanan? Pinuksan niya ang isa pang file, isang ulat ng pagsusuri mula sa People's Liberation Army Air Force PLAAF na may tatak na classified. Ito ang ulat ng PLAF na sumusuri sa pagganap ng Agila X. Ang kanilang konklusyon ay nakakagulat. Ang Agila X ay nakpakita ang kakayahang pandigma na katumbas ng F-11 gram Amerika at sa ilang sitwasyon ng labanan, mas mahusay pa. Nagtaas ang kamay si Linway. Profesor, tila pinalaking pagtatasa iyan. Paano magiging possible iyon para sa isang maliit na fighter jet? Hindi ito pinalaki, mariing sabi ang profesor. Sa larangan ng Systems Integration at Electronic Warfare, ang Agila X ay higit pa sa inaasahan. Ang presyo nito ay 60% lang MF-16, ngunit ang performance ay umaabot sa 85%. Ito ang sukdulang cost effectiveness. Sumunod ay isang video ng sistemang pandepensa laban sa misil, ang Kalasakdiwa. Sa video, natila kinunan sa isang tunay na sitwasyon, matagumpay na naharang ang Kalasakdiwa ang maraming misil mula sa iba't ibang direksyon sa loob lamang ang 3 minuto. Tingnan ninyo ito. Ang success rate ng Kalasakdiwa ay mahigit 95% na ginagawang walang silbi ang nga misil nga awe. Ang antas ng katumpakang ito ay isa sa pinakamataas sa buong mundo. Ipinagpatuloy ng profesor ang pagpapakita ng datos mula sa modernisasyon ng M113 Armored Personnel Carrier sa Electronic Warfare Capabilities ng BRP Jose Rizal Class Frigate hanggang sa tagumpay ang kanilang sariling nga sistema ng depensa. Lahat ng datos ay may 2 kolum, inaasahan at aktual. At ang aktual na performance ay laging mas mataas. Profesor, ano po ang dahilan ng pagkakaibang ito? Tanong ni Isabel. Magandang tanong, sagot ang profesor. May patakaran ang Pilipinas na sadyang babaan ang performance ng kanilang nga sistema ng armas kapag isinasa publiko. Nagbibigay sila ang datos na 20,30% na mas mababa sa tunay na kakayahan at kahit ang datos na iyon ay ang minimum na impormasyon lamang. Sumingit si Marco. Ibig sabihin, walang nakaalam ang tunay nilang kakayahan? Eksakto, pakinggan natin ang ulat ni Gao Ming. Muling tumuktok ang recording. Hindi ito nga numero nga isang middle power na bansa. Sa katunayan, ito ay top tier na lakas pandigma. Ang Pilipinas ay isang lupaing may itinatago. Sinasadya nilang maliitin nga iba ang kanilang kakayahan
at lahat tayo ay nahulog sa patibong na iyon. Inilipat muli ng profesor ang screen, ngayon ay isang pagsusuri sa budget ng depensa ng Pilipinas. Tingnan ninyo, opisyal, ang budget ng depensa ng Pilipinas ay nasa 1,5% ng kanilang GDP. Ngunit hindi kasama sa numerong ito ang nga gastusin sa nga pribadong kumpanya na may military application, ang gastos sa pagpapanatili ang kanilang malakas na reserve force at ang halaga ng military use ng pambansang infrastruktura. Ang tunay na kakayahang bumuo ng lakas militar ay katumbas ng humigit kumulang 3,5% ng GDP. May pag-aalinlangan pa rin sa mga mata ni Linway. Kahit na hindi pa rin iyan may kukumpara sa China o Estados Unidos. Tumango si Profesor de la Cruz. Siyempre, may pagkakaiba sa kabuwang sukat. Ngunit iba ang usapan sa estratehikong kahusayan. Pinalakas ng Pilipinas ang kanilang asymmetric warfare capabilities, ang kakayahang tamaan ng tumpak ang kahinaan ng kalaban. Itinuan nila ang lahat ng kanilang yaman sa precision strikes, electronic warfare at network-centric warfare. Nakpakita ang profesor ng bagong chart, ang pamagat, Military Efficiency Index ng nga pangunahing bansa. Nakakagulat, nasa ika-4 na pwesto ang Pilipinas. Ito ay isang index na nakpapakita ang kakayahang bumuo ang lakas pandigma kumpara sa yamang inilaga. Pang-4 ang Pilipinas sa mundo, kasunod lamang ang Israel at Singapore. Maliit man ang kabuwang sukat, ang kanilang kahusayan ay nasa pinakamataas na antas. Sandaling pinakmasdan ng profesor ang reaksyon ng estudyante, karamihan ay tulala. Maging si Linway ay malalim na ang iniisip, maginu at binibini sa pag-aaral ng internasyonal na seguridad. Ang pinakapanganib ay ang pagtingin lamang sa mga numero. Kailangan ninyong sanayin ang inyong nga mata na makita ang katotohanang nasa likod nga ito. Ang Pilipinas ang perpektong halimbawa niyan. Pinuksan ni Profesor de la Cruz ang isang bagong file. Mas makapal ang tatak na highest classification. Naging mas seryoso ang kanyang muka. Ang susunod na ibubunyak ay tungkol sa kakayahan ng Pilipinas sa modernong digmaan. Partikular, ang datos tungkol sa kanilang AI-driven battle management system, cyber warfare, at ang tunay na kakayahan ng kanilang special forces. Nakpakita ang profesor ang isang komplikadong network structure. Sa gitna, may kodigong DIWANET, Dynamic Integrated Warfare and Analytics Network. Ito ang AI-driven, real-time command system na binuo ang Pilipinas. Iba ito sa mga umiral na C4-star systems. Iniuungnay nito ang lahat ng elemento sa larangan, ang digmaan sa real-time, sinusuri ang libu-libong variable ng sabay-sabay at nakmumungkahi ang pinakamainam na plano ng labanan. Ang sumunod na screen ay nakpakita ng isang simulation video. Hinulaan ng DIWANET ang galaw ng kaawe at nakmungkahi ng mga kontrahakbang. Natutunan ng sistemang ito ang datos mula sa mga nakaraang labanan at mga taktikal na pater ng mga kalabang bansa. Dahil dito, kaya nitong hulaan ang susunod na galong kawe na may 42% accuracy na mas mataas ing 12% kaysa sa mga katulad na sistema ng Amerika. Nagulat si Marco. Paano po naging possible ang ganoong kataas na katumpakan? Dahil sa espesyal na sitwasyon ng Pilipinas. Matagal na silang naharap sa mga estratehikong banta at nakakalap ng napakaraming datos. Kasabay nito, mabilis nilang inilapat ang teknolohiya ng pribadong sektor sa militar. Ang nga resulta ng AI research ng nangungunang tech companies ng Pilipinas ay mabilis na nailipat para sa gamit militar. Sunod, ipinakita ng profesor ang video ng isang drone swarm.
Daan-daang maliliit na drone ang gumagalaw na parang isang organismo at sabay-sabay na sumusugot sa target. Ito ang Limbus Swarm System ing Pilipinas. Mura lang ang bawat drone, ngunit kapag konektado sa network, kaya nilang ay overwhelm ang anumang sistema ing air defense. Automatikong pinupunan eng bawat drone ang gawain eng nasirang kasama. May ganyang teknolohiya rin ang China, hindi ba? Tanong ni Linwei. Mayroon silang katulad, ngunit ang sistema ang Pilipinas ay ganap na automatiko. Kahit maputol ang komunikasyon, kaya pa rin nilang tuparin ang misyon. At ang aing bawat drone ay natututo at nag-adjust sa gitnang labanan. Ito ang fundamental na pagkakaiba sa sistema ng China o Rusya. Nagpatuloy ang propesor sa isang video eng labanan sa gabi. Ang Special Forces ay gumagalaw na parang multo sa kadiliman at kinokontrol ang target. Ito ay video ing aktual na pagsasanay ing NAVSOC, Naval Special Operations Group ing Pilipinas. Mas mabilis at mas tumpak kaysa sa Navy SEALs ing Amerika. Ang kanilang mga galaw ay tila kasama ing dilim. Sa video, gumamit ang Special Forces eng ma-advance na kagamitan, pumasok sa isang gusali at tumpak na tinukoy at kinontrol ang target. Perpekto ang kanilang koordinasyon, pinahinto ng propesor ang video. Ngayon tanungin ko kayo, mukha ba itong sistema para sa depensa lamang? Tahimik ang klas. Umiling si Marco. Malinaw po na ito ay para sa kakayahang umatake. Tama, sagot eng propesor. Lumakpas na ang Pilipinas sa purong depensa patungo sa isang estratehiyang active deterrence. Kung atakehin sila, may kakayahan silang gumanti ng higit pa. Muling tumugtok ang recording ni Gao Ming. Ang kanilang Special Forces at Advanced na kagamitan ay higit sa aming inaasahan. Nagduda kami nun kung kaya nga Pilipinong magsagawa ng ganito kakomplikadong operasyon. Iyon ang aming pinakamalaking pagkakamali. Huminga ng malalim si Profesor de la Cruz. Sa loob ng maraming dekada, binuo ng Pilipinas ang kanilang kakaibang asymmetric warfare capability. Upang harapin ang ngabanta mula sa mas malalaking kapitbahay, ibinuhos nila ang lahat ng kanilang estratehikong pag-isip sa kung paano paralisahin ang isang mas malakas na kaaway. Ang resulta, mayroon silang isa sa pinakamahusay na special forces at cyber warfare capabilities sa mundo. Profesor, kung may ganito silang kakayahan, bakit hindi nila ito ipinakmayabang? Tanong ng isang estudyante. Gumiti si Profesor de la Cruz. Narinig nyo na ba ang konsepto ing strategic ambiguity? Pinapanatili ing Pilipinas ang kanilang estratehikong kalayaan sa pamamagitan ing hindi pagpapakita ing kanilang tunay na kakayahan. Ang pagpapanatiling walang alam sa kaaway tungkol sa tunay mong lakas iyan ang pinakamalaking estratehikong bentahe. Uminom eng tubig eng professor at inilipat eng screen, eng pamagat eng slide, nuclear deterrence without nukes. Ngayon, darating tayo sa pinakamahalagang bahagi. Kung paano kayang pigilan ng Pilipinas ang isang bansang may sandatang nuklear nang hindi nakakaroon ng sarili nito. Ipinakita niya ang isang SART eng missile capabilities eng Pilipinas. Ang pag-unlad eng kidlat balistiko at talahabilin hypersonic missile. Namuhunan ng malaki ang Pilipinas sa pag-develop eng missile, partikular na kapansin-napansin ang katumpakan nito. Ang kidlat balistiko ay may CEP, Circular Error Probable, na 1 metro lamang. Ibig sabihin, kahit walang nuclear warhead, kaya nitong tamaan ng diretso ang command center o mahahalagang pasilidad ang kaaway. Ang susunod na slide ay may larawan ing isang Submarine Launch Ballistic Missile, SLBM.
Ito ang SLBM na dinevelop eng Pilipinas. Maaring ilunsad mula sa kanilang Luzvi Minda class submarine. Tinatayang may saklo itong 1,500 kilometer. Kahit walang nuclear warhead, ang mataas na katumpakan nito ay kayang magparalisa ing nuclear facility o command center ing kaaway. Profesor, nagtaas en kamay si Isabel. Kahit na hindi pa rin iyan may kukumpara sa mapanirang lakas eng sandatang nuklear. Hindi po ba? Magandang punto, sagot ng profesor. Siyempre, hindi ito katumbas sa one-hit destructive power. Ngunit iba ang estratehiya ng Pilipinas. Pinuo nila ang konsepto ng multi-wave precision strike gamit ang daan-daang conventional missiles para sirain ang kakayahan ng kaaway na gumamit ng kanilang mga armas nuklear. Nagpakita siya ng datos tungkol sa hypersonic missile. Ang talahabilin na kasalukuyang dan-develop ay kayang lumipat sa bilis na Mach 7 na hindi kayang harangin ang anumang kasalukuyang missile defense system. Ngunit Profesor, singit ni Marco, kung walang sandatang nuklear, may limitasyon pa rin ang deterrent. Paano kung takutin sila kung isang nuclear power gamit ang nuke? Hinihintay ko ang tanong na iyan, nakangiting sagot ng Profesor. Ang estratehiya ng Pilipinas ay strategic paralysis. Kung gagamit ng sandatang nuklear ang kaaway, may kakayahan ang Pilipinas na gamitin ang kanilang advanced conventional weapons upang ganap na wasakin ang command centers at sentro ng kapangyarihan ang kaaway. Isa itong ibang anyo ng deterrence, ngunit may katulad na epekto. Pero Profesor Kidney Linway, kung wala pa ring nukes, sa huli ay kailangan pa rin nilang umasa sa nuclear umbrella ng Amerika. Umiling si Profesor de la Cruz, kabaligtaran, mas mapangganib iyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ni pagiging isang nuclear latent, nuclear free zone? May kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng armas nuklear sa loob ng 6 na buwan. Mayroon silang teknolohiya para sa enrichment, reprocessing at plutonium-free tech. Hindi lang nila ito ginagawa. Muling tumuktok ang boses ni Gao Ming. Kayang gumawa ang Pilipinas ng armas nuklear anumang oras. Ngunit pinili nila ang mas matalinong landas. Pinili nila ang estratehiya kung saan mapapasuko ang kalaban nang hindi umaatake. Ito ang aming pinakamalaking maling kalkulasyon. Minaliit namin ang isang bansang walang armas nuklear. Pinatay ni Profesor de la Cruz ang screen at binuksan ang ilaw. Puno nga pakamangha at pakabigla ang muha nga estudyante. Nga gino at binibini, ang pamamaraan ng Pilipinas ay nagiging dahilan upang muling isulat ang teorya ng internasyonal na seguridad. Pinatunayan nila na kahit walang sukdulang armas tulad ng nuklear, posible pa ring makamit ang estratehikong balans laban sa isang malaking kapangyarihan. Kung gayon, bakit hindi nila ito ipinakmamalaki ng hayagan? Tanong ni Isabel. Isipin muli ang konsepto ng strategic ambiguity. Kung ilalabas mo ang lahat ng iyong baraha, mababawasan ang iyong kapangyarihan sa negosasyon. Pinapanatili ang Pilipinas ang mas malaking estratehikong kalayaan sa pamamagitan ang pagtatago ang kanilang tunay na kakayahan. Tumango si Marco, parang hindi pagpapakita ang hawak mong baraha sa laro ang poker. Eksakto, ipinakilala ni Profesor de la Cruz si Sarah O'Brien, isang kilalang American journalist sa pamamagitan ng video call. 4 na taon niyang pinag-aralan ang kulturang militar ng Pilipinas. Hello, mga estudyante ni Harvard, bati ni Sarah. Nang una akong dumating sa Pilipinas, akala ko ay isa lang itong ordinaryong kaalyado ng Amerika. Ngunit ang nakita ko ay isang ibang mundo. Ang pinakagulat ko ay ang diwa ang pambansang depensa na nakatanim sa kanilang lipunan.
karamihan sa mga estudyante sa universidad ay dumaan sa pagsasanay sa ROTC o NSTP. Ang kanilang kamalayan sa seguridad at kakayahang tumugon sa krisis ay kahanga-hanga malayong malayo sa mga estudyante sa Amerika o Europa. Nakpakita si Sarah nga larawan. Mga kabataang Pilipino na nagsasanay sa civil defense, mga regular na tanggulang bayan drills. Para sa mga taga Maynila, hindi sila takot sa digmaan, handa sila na parang normal na bahagi ito ang buhay. Bawat istasyon ng tren ay may shelter. Bilang isang Amerikano, alam ko ang banta ng terorismo, pero ang paghahanda ng mga Pilipino ay nasa ibang antas. Huminga ng malalim si Sarah. Ang pinakanakagulat ay ang dalawang mukhang lipunang Pilipino. Sa labas, ito ay isang bansa ng modernong teknolohiya at masiglang demokrasya, ngunit sa ilalim nito, mayroon silang diwang bakal iron spirit sa depensa. Nabubuhay sila ng mapayapa sa kabila ng banta. Naisip ninyo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Ang lakas ng pag-isip ng mga Pilipino ay espesyal po ba? Tanong ni Marco. O, sagot ni Sarah. Natuto silang umunlad kahit sa gitna ang patuloy na krisis. Ang estudyante sa universidad ay naghahanda para sa trabaho habang naghahanda rin sa krisis. Nagmamahal sila habang natututo ng survival skills. Ito ay hindi lang pagsasanay sa depensa. Ito ay isang kultural na penomenon. Nagpakita siya ang huling larawan magkakabataang Pilipino na nakangiti sa isang coffee shop. Ang bawat isa sa mga estudyanteng ito ay dumaan sa pagsasanay sa depensa, ngunit namumuhay sila ng normal. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas, ang kakayahang sumulong patungo sa hinaharap kahit nasa ilalim ang anino ang banta. Matapos ang tawag kay Sarah, nagpatuloy si Profesor de la Cruz. Ang ipinaliwanag ni Sarah ay ang tunay na kapangyarihan sa likod ang lakas militar ng Pilipinas. Hindi teknolohiya kundi ang kultura at diwa. Isang lipunan kung saan ang paghahanda sa krisis ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Iyan ang pinakanakakatakot na estratehikong yaman ng Pilipinas. Sa mukha ni Linway, malinaw na ang malalim na pag-isip, hindi na pagdududa. Naglakad ang propesor pabalik sa pisara. Sa tabi ang maling estratehikong pagkalkula, isinulat niya ang estratehikong halimaw. Mula sa isang maling kalkulasyon, ang Pilipinas ay naging isang estratehikong halimaw. Isang bagong kategorya ng bansa. Isang bansang kayang makipagsabayan sa mga malalaking kapangyarihan kahit walang armas nuklear. Isang bansang mas malakas kaysa sa ipinapakita nito sa labas. Sa wakas, nagsalita si Linway. Profesor, ibig sabihin nakamali rin ang China sa pagtingin sa Pilipinas? Tumango si Profesor de la Cruz. O, sa katunayan, ang China ang isa sa mabansang may pinakamalubhang maling pagtingin. Ang kanilang historical na pananaw at kumpiyansa sa kanilang sistema ay humatlang sa isang objektibong pagtatasa. Humarap siya sa buong klas. Mga Gino at binibini, ito ang diwa ang pag-aaral ng internasyonal na seguridad. Kailangan nating laging tingnan kung ano ang nasa ilalim. Ang nga opisyal na anunsyo, nga parada, ay hindi sumasalamin sa tunay na kakayahan. Ang tunay na malakas ay nahanda sa katahimikan. Nagpakita siyang isang huling slide. Isang pagsusuri sa estratehiyang Pilipinas. May konsepto ang nga Pilipino, talim sa kaluban. Ang ibig sabihin, ang isang taong may pambihirang kakayahan ay hindi ito ipinakmamayabang. Ginamit ng Pilipinas ang pilosopiyang ito bilang pambansang estratehiya. Tahimik nilang hinasa ang kanilang sarili. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Dito nagtatapos ang ating class.
Ngunit huwag ninyong kalimutan ang aral ngayon. Ang pinakapang-anib na pagkakamali sa internasyonal na seguridad ay ang maliitin ang isang bansa, lalo na ang isang tahimik na nakahanda. Itinuro ni Profesor de la Cruz ang nga salita sa pisara, maling estratehikong pagkalkula at ang estratehikong halimaw. Nagkamali ang mundo sa pagtingin sa Pilipinas. Ang halaga ang pagkakamaling iyon ay makaapekto sa kaayusang pandegdig sa mga darating na dekada. Ang estratehikong halimaw ay nagising na. Walang sinuman ang makakatingin sa Pilipinas sa parehong paraan muli. Habang paalis na ang profesor, nagtanong si Isabel. Profesor, ano po ang susunod na hakbang para sa Pilipinas? Huminto si Profesor de la Cruz sa pinto. Iyan ang pinakainteresanteng tanong. Nagsimula na silang magpakita ang kanilang kakayahan. Gaganap sila ing mas malaking papel sa entablado ing mundo. Ngunit ang kanilang estratehiya ay mananatili sa katahimikan. Ang tiyak ay ito, nagsisimula ng tumutok ang mundo sa Pilipinas at alam na alam iyon ng Pilipinas. Ngumiti ang profesor at lumabas. Naiwan ang mga estudyante. Tulala. Bago lumabas, nilapitan ni Linway si Isabel. Nakamali ako, mahina niyang sabi. Mas malakas ang Pilipinas kaysa sa inaakala natin. Ngumiti si Isabel. May kasabihan, ang katahimikan ay ginto. Ginamit lang iyon ng Pilipinas bilang estratehiya. Sabay silang lumabas ng silid-aralan, kasunod si Marco. Sa labas, nagsisimula ng umulan, ngunit sa kanilang isipan, umuugong ang nakakagulat na katotohanang natutunan nila sa araw na iyon. Ang mundo ay nakamali ng pagkakilala sa Pilipinas at ngayon sinisingil na sila sa pagkakamaling iyon. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi pahahanda. Ang pagpapakumbaba ay hindi takot, kundi kumpiyansa. Ito ang Pilipinas.